makaparindig balahibo. Karaniwan ang paniniwala na ang ilang lugar daw sa Pilipinas ang pinamamahayan ng ligaw na kaluluwa. Inalam ng Sapulso ang kwento sa likod ng mga pinaka-nakakatakot na paaralan. Kalsada, gusali at bahay. Bunga lamang kaya ito ng malikot na imahinasyon o totoong kababalaghang dapat maintindihan? Ikaw, naniniwala ka ba? Kilalanin din natin si Ada na may kakayahang umano'y makipag-usap sa mga di matahimik na mga kaluluwa. Para siyang hangin na napakagaan. Ada Victoria, na makipag-usap sa mga hindi matahimik. Nakuna ng Sapulso ang aktual na pakipag-ugnayan ni Ada sa isang kaluluwa, sa isang madilim na sementeryo. Samahan niyo ako. Mga bulong sa hangin, mga mensahe mula sa kabilang mundo. Ito ang umano'y kakayahan ni Ada Victoria, isang ghost whisperer. Buhay na naman ang mga sementeryo. Handa na ang mga bulaklak at mga kandila para sa mga patay, na dito sa mga nichong ito iaalay. Bagamat final resting place kung ituring ang mga sementeryo, may mga kaluluwa raw na hindi pa matahimik sa lugar na ito. Ang mga multo sa sementeryo. Isang mystic umano si Ada Victoria at may kakayahan daw siyang makipag-usap sa mga multo. 10 taong gulang pa lang si Ada Victoria noon nang matuklasan ang umano'y talent. At sa pagdaan ng panahon at pag-aaral niya ukol rito, napagyaman na niya ang kakayahan niyang ito. Ada Victoria, ano ba ang mga multo? Ang mga multo, yun yung mga kaluluwa na hindi matahimik. Yung mga kaluluwa, hindi nila alam kung saan sila patutungo. O doon, ano yung gugulat. Kaya yung mga kaluluwa hindi matahimik, yun yung mga namatay sa aksidente, namatay ng biglaan. Ang pakikipag-usap daw sa mga multo ay tulad din ng pakikipag-usap sa mga buhay na tao. Ang mapapansin mo lang, kumbaga sa hangin, para siyang hangin na napakagaan. At saka hindi masyadong solid yung form niya. Sa sementeryong ito, marami na rin nakapalibot na mga kaluluwa sa amin ngayon. Ano siya, malaking being. Malaking being. Elemental siya, pero hindi siya makalapit sa atin kanina. Hindi siya, di ba nagsindi ako ng incense? Tapos, meron, ito yun. Ito yung protection natin lahat. So, nakikita nila yan. Mismo, kanina. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, ang mantrang ito raw ay nagbibigay kapayapaan sa mga kaluluwa. Pati mga anghel ay nakikinig at bumababa sa lupa. Nagsindi ng kandila at mga insenso si Ada Victoria. Muli ibinulong niya ang kanyang mantra at nagsimulang makipag-usap sa mga kaluluwa sa paligid. Salamat. Pinayagan ni Ada Victoria ang isang kaluluwa na lumapit sa kanya at ito ay kanyang kinausap. Ayon kay Ada, isang binatilyo ang kaluluwang ito. Pinaslang at nais maghiganti. Pinabigkas niya sa kaluluwang ito ang mga salitang Sanskrit na nakasulat sa kanyang damit. Ito raw ang paraan upang bumaba ang mga anghel at akayin siya paalis sa lupa. Kasi ito, pagtawag at pagsalita niya, baba agad yung tutulong sa kanya. So, ang nangyari, may bumaba ng anghel mismo kanina. So, tumulong siya. At sa kanyang pamamaalam sa mga kaluluwa, taimtim na panalangin ang pabaon ni Ada Victoria. Ayon sa dalubhasa, maipapaliwanag kung bakit may mga taong naniniwalang kaya nilang kausapin ang mga kaluluwa. Hindi man tanggap at lubos na naiintindihan ng karamihan ang ganitong uri ng gawain,
Para kay Ada Victoria, ang mahalaga raw ay patuloy siyang nakatutulong sa mga kaluluwang ligaw. Kaya't patuloy siyang bubulong sa hangin.